1 po ng Oktubre ay itinalaga bilang Breast Cancer Awareness Month. At layunin po ng pagdiriwang na ito na ihatid ang mensahe sa lahat na no one should face breast cancer alone. At dahil po dyan, dito sa Say ni Doc ay makakasama po natin si Doc Rio Magpantay mula sa Department of Health upang talakayin ang sakit na ito. Doc Rio. Magandang umaga po mga ka-RSP. Ako po si Doc Rio Magpantay mula po sa Kagawaran ng Kalusugan. Ngayon po ay aalamin natin kung ano nga ba ang say ni Doc at ng mga eksperto pagdating sa iba't ibang usaping pangkalusugan. Ayon po sa World Health Organization, ang breast cancer ang pinakakaraniwang uri ng cancer sa buong mundo na mayroon pong 2.3 million na bagong kaso kada taon. Dahil po dito, tuwing buwan ng Oktubre ay nagsasama-sama ang iba't ibang organisasyon at mga individual mula sa iba't ibang panig ng mundo upang itaas ang kamalayan, ipakita ang kanilang suporta at magsagawa ng iba't ibang proyekto upang magbigay ng pag-asa at makatulong sa mga taong apektado ng sakit na breast cancer. At bilang pakiisa po ngayong Breast Cancer Awareness Month, ay makakasama po natin upang pag-usapan ang sakit na ito, ang ating napakagaling na doktor. Magandang umaga po, Dr. Kelly Salvador. Kumusta po kayo? Magandang umaga naman sa iyo, Dr. Magpantay. I'm okay. Thank you very much for the invitation. Sa ngayon po ba, Dr. Kelly, ano po bang estado ng cancer sa ating bansang Pilipinas? Okay. Dati-rati, Doktor, alam po natin ang ating cancer ay wala po sa top 5 yan many years ago. Pero siguro dahil po sa lifestyle diseases, no, at ito po ay isang thrust ng ating Department of Health, ay halos number 2, number 3 na po ang cancer po sa ating bansa. At ang ating breast cancer ay number 1 na po sa kababaihan, no, in terms of mortality and even morbidity. Ang taas pala, no? Number 1 eh. No? Number 1 na po. Ano po kaya ang magandang pamamaraan upang maiwasan ito? Ang sabi po kasi nila, pag po daw tayo ay nagkakaroon ng, ang mga babae no, ay nagkakaroon ng eksaminasyon sa kanilang sarili, ay mas madali natin po itong nadedetect. Paano po ba ang procedure nito? Paano ba isinasagawa ang self-breast examination? Okay, tama naman po. Ang ating Department of Health at ang ating Philippine Cancer Society ay meron po tayong mga directives o iba mga babala, no, na nasa kaming website, no, kung bakit po nagkakaroon ng breast cancer ang isang pasyente. No, katulad po sinabi ninyo, ang proper screening is one of them. No? So, lahat ng mga kababaihan po, basta starting sa siguro mga teenager pa lamang, masanay na po sila. Once they have their menstruation already, they can start to do their breast self-examination. 1 week after ng kanilang menstruation, which is day 7, when the breast is the softest, dapat salitin nila sarili nilang suso po para, can I demonstrate? Yes, sure. Kunwari, ako po ay nakahiga. Maganda po, nakausli po ito. Ang kunwari, magsisimula po ko sa kanan parte po ng dibdib ko, lagyan po ng unan para nakausli at ito nakaspread apart. At kung pamamagitan ng dalawang daliri po, you go lightly para bang relo. No? Nagsimula sa alas 12, alauna, alas 2, lightly lang po para makita kung may bukol. At kung may duda po tayo, sige lang, a little bit deeper para malaman po, ito ba ay bukol o hindi. Kadalasan, Doktor, ang ating bukol na potentially malignant is yung matigas, hindi po masakit, at hindi po magalaw-galaw pag sinalat po natin. No? At pagkatapos po dito, tingnan po sa may nipple, sa may utong po, tingnan po natin kung dumudugo o hindi. And then pagkatapos, tingnan din po ng kili-kili po natin kung may kulani. Normally, wala po tayong kulani, ngunit kapag may infection o may bukol po ang suso po ng isang pasyente, lumilitaw po ang kulani. Okay. Bukod po ba sa bukol, meron pa po bang ibang nararamdaman ng isang taong merong breast CA? Another good question, Doktor. Kasi madalas sa breast po, pag hinahayaan po itong bukol, hindi po nasalat,
At pag siya po ay mas bata at pupunta po sa ibang parte ng katawan katulad ng mga buto po sa likod po, magla-low back pain na yan, kailangan mag-ingat po tayo. Yung mga low back pain na yan na hindi pangkaraniwan, pwedeng isang senyales na ang cancer ay lumakbay na po papunta sa buto ng isang pasyente. Ngayon po, Doktor, alam nyo, nakakatuwa ng mga informasyon na inyong binibigay ay makakarating sa ating mga kababayan. No? Pero ano ba ang mga dapat gawin para ma-reduce natin yung risk of having breast cancer? Okay. Ang secret is, besides ang ating breast cancer screening, dapat po tayong magkaroon ng more insights kung paano natin i-improve ang ating depensa ng katawan. So, magsisimula po ako sa ating nutrisyon. Bawasan ang pagkain ng red meat, animal fats. Mas maraming prutas, mas maraming gulay, no? Ehersisyo 30 minutos hanggang 45 minutos kada araw para mag-maintain tayo ng ideal body weight. Sapat lamang po ang ating ang tawag oras ng pagtulog, no? Ideally 6 to 8 hours a day, no? Masama din po yung sobrang tulog, masama din po ang kaunti ang tulog. Sa pamamagitan ng ganung paraan, siguro ang ating depensa ng katawan ay magiging ideal at tayo palagi po ay nasa ideal body weight. Kasi obesity, no, ay isang factor din indirectly pwede mag-cause ng cancer. Pero may gusto lang po akong isa pang tanong na sana po ay mabigyan din natin ng linaw. Opo, yung benepisyo po talaga ng regular screening. Sa ating bansa, as of 2022, ang ating statistika from the Department of Health, ang ating Philippine Cancer Society, is we are seeing about 32,000-33,000 new cases a year. Pero, 1/3, 11,000 ay namamatay. Bakit po? Kasi po, pagdating niya sa aming mga doktor, late na po. Stage 3 kung hindi stage 4. Ngayon, ang katulad po, sa pagsagot po sa inyong tanong, doktor, kapag maaga pa po, stage 1, stage 2, o minsan ductal carcinoma in situ, stage 0 pa po, kapag regular screening, makukuha natin sila sa ganun early stage. Early stage, 5-year survival is more than 90%. At ngayon po, dahil sa ating kooperasyon ng ating Department of Health, ating PhilHealth, meron na po tayong mga benepisyo para sa ating breast cancer patients. Opo. Alam po ninyo, ang ating East Avenue, ang ating UPPGH at ang Cardinal Santos Medical Hospital approved na po sa ating mga kababayan. Basta Pilipino po tayo, ang ating Universal Healthcare, 1.4 million pesos buong package po for breast cancer Wow, care. malaking tulong po yan sa ating mga kababayan. Doktor, maraming salamat sa pagsama sa amin ngayong umaga, Doc Kelly. Ngayong Breast Cancer Awareness Month, tayo po ay makiisa sa mga programa at aktibidad kaugnay nito. Maaari tayong mag-volunteer at tumulong sa mga fundraising events dahil kung tayo ay magkakaisa, mas lamang tayo sa laban kontra sa breast cancer. Ako pong muli, si Doc Rio Magpantay, ang inyong kasangga sa kalusugan. Kita-kits next week, mga ka-RSP.